Ang plaster ni Bong. Isang araw, pumasok si Bong sa klase na nakabenda ang kamay. Nagtaka ang kanyang mga kaklase at unti-unting naglapitan sa kanya. Anong nangyari sa iyo, Bong? Tanong ni Annie. Plaster yan, hindi ba? Naku, nabalian ka ng buto. Ang malakas na sigaw ni Lito mula sa likuran. Nabali ang buto ko sa braso. Nagbisikleta kasi ako sa madulas na kalsada at nadisgrasya. Dapat talaga nakinig ako kay nanay. Hindi pa sana nangyari ito. Mahinang sagot ni Bong. Hayaan mo na. Bong, gagaling din yan pagkatapos ng ilang buwan. Sabi ni May habang inaalalayan si Bong sa kanyang upuan. Tumahimik ang lahat nang dumating si Kinang Santos. Hudyat na ito nang simula ng klase. Pagkatapos nilang magdasal, ay nagsalita ang guro sa lahat. Salamat sa pag-aalala ninyo sa inyong kaklase. Tulungan muna natin siya sa ilang mga gawain habang ang kamay niya ay nakaplaster pa. Number 1. Matapos basahin ng kwento, ano sa palagay mo ang natutuhan ni Bong sa nangyari sa kanya? A. Huwag nang magbisikleta kahit kailan. B. Makinig sa magulang at palaging mag-ingat. C. Bawasan na ang pagbibisikleta at maglakad na lamang. D. Huwag dumaan sa madudulas na kalsada upang hindi madisgrasya. 2. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang dapat sabihin kung nais mong magpahayag ng iyong idea? A. Ang pangit ng ideya mo, dapat ganito. B. Maaari ba akong magbigay ng aking ideya? C. Mas maganda ang idea ko, ito ang gawin natin. D. Mali ang mga ideya ninyo. Makinig kayo sa akin. Number 3. Nakatanggap ka ng regalo mula sa iyong magulang sa araw ng iyong kaarawan. Ano ang iyong sasabihin? A. Maraming salamat. B. Ay naku, di ko naman po ito gusto. C. Hi, salamat naman, may regalo kayo sa akin. D. Itay, inay, maraming salamat po sa inyong regalo sa akin. Number 4. Patlang ng aking pamilya ay nagbakasyon sa Boracay. Kumpletuhin ang pangungusap ng wastong panghalip. A. Kami. B. Tayo. C. Siya. Number 5. Patlang ang makapunta na doon ay magagandahan at masisiyahan dahil sa maraming palabas tuwing gabi. Kumpletuhin ang pangungusap ng wastong panghalip. A. Kailanman. B. Saan man. C. Sino man. D. Ilan man. Isang araw, sa bukid ay may isang uhaw na uwak na gustong uminom sa pitsel na naiwan sa mesa. Makipot lamang ang bunganga ng pitsel kaya hindi maipasok ng tuka ang ulo upang sipsipin ng uwak ang tubig. Hirap na hirap abutin ng uwak ang kaunting tubig sa malalim na sisidlan. Kahit anong pilit ay hindi mabawasan ang sobrang pagkauhaw ng ibon. Tumingala siya at luminga-linga sa paligid. Alam niya may kasagutan sa alinmang problemang kinakaharap niya. Tama siya. Sa isang iglap ay naisip niya ang kasagutan. Lumipad siya sa labas at tumuka siya ng munting bato na inihulog sa loob ng pitsel. Nagpabalik-balik siya sa paglagay ng mumunting bato hanggang umabot ang tubig sa makitid na bunganga ng pitsel. Nakainom ang uwak at natugunan ang pagkauhaw niya sa isang iglap lamang. 6.
Ano ang tema ng kwentong binasa? A. Pag-aalala. B. Pagtitiyaga. C. Pagmamahal. D. Pagmamalasakit. Number 7. Saan naganap ang kwento? A. Sa mesa. B. Sa gubat. C. Sa puno. D. Sa bukid. 8. Nais ni Lorna na bigyan ng regalo ang kanyang nanay dahil kaarawan niya sa susunod na linggo, ngunit wala siyang pera. A. Kumuha ng pera ng iba kapag walang nakakakita. B. Batiin ko na lamang at hahalikan ang aking nanay. C. Ipagwalang bahala na lamang. D. Magtatago na lamang ako. Isa sa mga tradisyon nating mga Pilipino ay ang kapistahan. Ang bawat lugar sa ating bansa ay may kapistahang ipinagdiriwang bilang pasasalamat sa kanilang patron. Isa pang kilalang tradisyon natin ay ang bayanihan. Ang bayanihan ay ang pagtutulungan ng mga tao para sa isang gawain. May mga kababayan pa rin tayong sumusunod sa ganitong tradisyon, lalo na sa mga lalawigan. Number 9. Piliin ang angkop na pamagat sa talata. A. Bayanihan. Ang bayanihan. B. Tradisyon ng mga Pilipino. C. Kapistahan ng mga Pilipino. D. Mga kapistahan sa lalawigan. Marami ng nalathalang balita at impormasyon ukol sa pag-unlad ng mga karatig bansa ng Pilipinas. Tinagurian silang 7 dragon. Napakabilis ng pag-unlad ng mga bansang tulad ng Indonesia, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Singapore, at South Korea. Hindi katulad ng Pilipinas na hanggang ngayon ay nakasadlak pa rin sa kahirapan. May mga suliranin tayong dapat lutasin upang umunlad ang ating bansa. Unang-una ay ang isyu ng kapayapaan at katahimikan sa bansa. Ikalawa ay ang kalinisan at pangangalaga sa paligid na tila nalimutan na ng bawat Pilipino. Ikatlo ay ang isyu ng kahirapan ng nakararaming mamamayan. Ikaapat ay ang kawalan ng edukasyon ng kabataang siyang inaasahang maglilingkod sa bayan. Number 10. Sumasang-ayon ka ba na kinakailangan munang lutasin ng ating Pangulo ang mga suliraning kinakaharap ng bansa upang tayo ay umunlad? A. Sumasang-ayon ako dahil kapag nalutas ng ating Pangulo ang lahat ng mga suliraning kinakaharap ng ating bansa at matugunan ang mga pangangailangan ng mga Pilipino, madali na nating makakamtan ang pag-unlad ng ating bansa. B. Ibig ko lamang magbigay ng puna sa pag-unlad ng mga karatig bansa. Umunlad sila dahil na rin sa pagtutulungan ng bawat mamamayan. C. Magaling ang ideya, subalit marami pang dapat nalutasin na mga problema ang ating Pangulo upang umunlad ang ating bansa. D. Lahat ng nabanggit. Number 11. Ito ay pangkalahatang sanggunian na serye ng mga aklat tungkol sa iba't ibang paksa. A. Encyclopedia. B. Diksyonaryo. C. Almanak. D. Atlas. 12. Isang aklat na nililimbag taon-taon naglalaman ng mahalagang pangyayari sa buong mundo. A. Encyclopedia. B. Diksyonaryo. C. Almanak. D. Atlas. Number 13. Alin sa sumusunod ang dapat tandaan sa pagsulat ng talatang nagpapaliwanag at talatang nagsasalaysay? A.
Kumpleto at wasto ang mga bantas na ginamit. B. Wasto at kumpleto ang nilalaman ng talata. C. Wasto ang baybay ng mga salita. D. Lahat ng nabanggit. 14. Taimtim na nagdarasal sa harap ng altar si Aling Norma. Ang salitang taimtim ay isang tuldok pandiwa, A. Pang-uri, B. Pang-abay, C. Pangalan. Number 15. Ang mga sumusunod ay mga dapat isaalang-alang sa epektibong pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan maliban sa isa. Alin dito? Tuldok, maging malinaw sa pagbabahagi o pagsasalaysay ng mga nasaksayang pangyayari. A. Tiyakin kung ano ang layunin sa pagbabahagi ng mga pangyayaring nasaksihan. B. Bago magbahagi, siguruhin tama at sapat ang mga detalye o impormasyong ibibigay. C. Maaaring magdagdag ng mga detalye o impormasyon kahit hindi totoo, maging makatotohanan lamang ang sinasabi. 16. Pagkatapos mag-almusal, inihanda na ni James ang mga gagamitin para sa online class sa Pilipino. Habang inihahanda niya ang mga gamit nito, napansin niyang nawawala ang kanyang module sa Pilipino. Ilang beses na niyang binulatlat ang mga module sa kaniyang bag, pero hindi pa rin niya ito makita. Tinanong na rin niya ang kaniyang nanay at mga kapatid kung nakita nila ang module. Mag-uumpisa na ang online class, kaya nagdadalawang isip kung dadalo pa siya rito. Napansin ito ng kaniyang ina. Patlang, tuldok, pinagsabihan siyang dumalo pa rin kahit hindi makita ang module. A. Pinaghuhugas na lamang siya ng mga pinagkainan kaysa dumalo pa sa online class. B. Nagpasya na lamang na huwag siyang padaluhin at bumawi na lamang sa susunod na online class. C. Pinagsabihan niya magpaalam saglit ang anak sa kaniyang guro at sabihing masama ang kaniyang pakiramdam. 17. Si Nerissa ay masipag mag-aral. Araw-araw ay sinisikap niyang masagutan ang mga module na ibinibigay ng kanyang guro, kahit siya ay nahihirapan sa pagsagot. Pinipilit niyang tapusin lahat ng mga gawain ng may katapatan. Dahil sa kanyang pagpupursige sa pag-aaral, mataas ang nakuha niyang marka sa bawat asignatura. Ano ang ginawa niya upang magtagumpay? Dok, ikinukumpara ang kanyang mga sagot sa susi sa pagwawasto. A. Madalas siyang nagpupuyat sa pagsagot ng kaniyang module. B. Siya ay nagpapaturo sa kaniyang mga magulang kung hindi alam ang sagot. C. Sinisikap niyang tapusin ang pagsagot sa mga module kahit siya ay nahihirapan. Number 18. Unang araw ng limited face-to-face class sa Josephine F. Konghum Special Education Center. Masayang gumising si Jessie at sabik na sabik nang pumasok. Sa loob ng paaralan ay nanibago siya sa mga nakikita at nababasang mga karatula. Ilang saglit lamang ay tinawag siya ng kanyang guro upang magpakilala. Nagulat at hindi agad nakapagsalita si Jessie. Tuldok, masaya ang unang araw ng pagpasok sa paaralan. A. Nakapapanabik makilala ang dati at bagong kaklase. B. Nakatatakot ang unang araw ng limited face-to-face class. C. Hindi maiwasan ang kabahan at mahiya sa pagpapakilala sa unang araw ng klase, kaya dapat maging handa sa lahat ng oras. Number 19. Isang gabing hindi makatulog si Arnel, hindi mawaglit sa kaniyang isipan ang narinig na usapan ng kaniyang mga magulang. Nabanggit ng kaniyang ama na matatanggal siya sa trabaho dahil sa nalugi ang pinapasukang kumpanya dulot ng pandemya. Nagpasya ang kaniyang ama na tumigil muna siya sa pag-aaral dahil wala na silang perang pantustos nito sa pag-aaral. Tuldok, mahirap mag-aral sa panahon ng pandemya. A.
Kailangang may hanap buhay upang makapag-aral. B. Malaki ang epekto ng pandemya sa kabuhayan ng mga tao. C. Ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagtamo ng magandang kinabukasan. 20. Madalas na umiiyak si Daisy. Halos sumuko na siya sa pagsagot ng mga gawain sa module. Tuwing nakikita niya ang mga sasagutan ay nawawalan siya ng ganang magsagot. Gayunpaman, pinalakas niya ang kanyang loob. Pinangako niya sa kanyang sariling pagpuputihin niya ang pagsagot sa mga module. Kaya naman, wala siyang sinayang na sandali. Sa halip na magmukmok at mag-iiyak, tuwing ibinibigay ng kanyang nanay ang mga module nito, lalong pinag-uusayan niya ang pagsagot ng pagsagot. Nang sumapit ang bigayan ng card, siya ay nagulat. Tudlok. Walang pag-unlad na makikita sa card ni Daisy. A. Maliit lamang itinaas ng mga marka ni Daisy. B. Iisang asignatura lamang ang may mataas na marka. C. Malaki ang pagbabago at pag-unlad ng kaniyang mga marka. 21. Umuwi ang ina ni Melody mula sa ibang bansa. Gustong-gusto niyang lapitan at yakapin ang ina, ngunit mahigpit na ipinagbabawal ito dahil kailangang sumailalim muna siya ng 7 araw na quarantine. Ano ang susunod na mangyayari? Tuldok, nagpumilit si Melody na mayakap ang kaniyang ina. A. Agad na lumayo at nilisan ang kinaroroonan ng kaniyang ina. B. Humagulgol si Melody nang malamang bawal lapitan at yakapin ang ina. C. Kumaway na lamang si Melody sa kaniyang ina at matiwasay na sinunod ang safety protocols. Number 22. Ang kaniyang butihing ina ay mapagtimpi, likas na mabait, at may pusong mamon. Alin sa mga salitang may bilang ang kabilang sa pang-uring may lapi? Tuldok 1. A. Number 2. B. Number 3. C. Number 4. Number 23. Sa kasalukuyan, masasabing nasa kritikal na kondisyon ang ekonomiya ng bansang Pilipinas dahil sa pandemya. Bunga nito, patlang ang bilang ng mga nawalan ng hanap buhay. Alin sa mga sumusunod ang angkop sa pangungusap? Tuldok, biglang tumaas. A. Talagang tumataas. B. Masyadong mataas. C. Lubhang matataas. 24. Alin ang wastong pagkakasulat ng bating panimula sa liham pangangalakal? Tuldok, mahal na binibini. A. Mahal na binibini. B. Mahal na binibini. C. Mahal na binibini. Number 25. Punan ang patlang ng wastong pang-angkop. Nabasag ni Hari ang salamin. Patlang. Dala niya dahil siya ay tumatakbo. Tuldok G. A. Na. B. Nang. C. Nang. Number 26. Ang mga mag-aaral sa San Fernando Elementary School ay masisipag. Ano ang salitang ugat ng salitang nakasalungguhit? Dat. Masipag. A. Sisipag. B. Sipag. C. Masi. 27. Tayong mga Pilipino ay dapat na magtulungan upang umunlad ang ating bansa. Ano ang mga panlapi na ginamit sa salitang nakasalungguhit? Tuldok o dat. Magngan. A. Mag-an. B. Lungan. C. Tulo. 28. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang katotohanan? Tuldok, paborito ko ang ampalaya. A. May 7 araw sa isang linggo. B.
Ang paboritong kulay ko ay bughaw. C. Sabado ang pinakamasayang araw para sa akin. Number 29. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang opinyon? Tuldok, masarap ang mga prutas kaysa gulay. A. Ang mga prutas ay may iba't ibang bitamina at mineral. B. Labag sa ating batas ang magbenta ng alak sa mga bata. C. Ang Pasko ay ipinagdiriwang tuwing ika-25 ng Disyembre. 30 o number 30. Alin sa mga sumusunod ang dapat tandaan sa pag-uulat tungkol sa pinanood o nabasa? Tuldok, magbasa o magsaliksik tungkol sa paksang gagawa ng ulat. A. Itala ang mahalagang impormasyon na nakuha tungkol sa paksa. B. Bumuo ng balangkas ayon sa dapat nilalaman ng ulat at ayusin ang mga impormasyon na nakuha ayon sa balangkas na ginawa. C. Lahat ng nabanggit. Number 31. Alin sa mga sumusunod ang patanong na pangungusap? Tuldok, maaari mo ba akong ikuha ng inumin? A. Pwede mo bang iabot ang aking baso? B. Ano ang pangalan mo? C. Pwede mo bang hinaan ang telebisyon? Number 32. Anak, pumunta ka sa aking silid. Kunin mo ang aking pitaka. Anong uri ito ng pangungusap? Tuldok, pasalaysay. A. Padamdam. B. Patanong. C. Pautos. Number 33. Ano ang iyong paboritong pelikula? Patlang. Anong bantas ang dapat gamitin sa pangungusap na ito? Tuldok, tandang pananong. Ulit. Tuldok, tandang padamdam. A. Tandang pananong. B. Tuldok. C. Quit. Number 34. Si Ben ay hindi mahilig mag-aral ng leksyon. Imbis na siya ay nag-aaral, inuubos niya ang oras niya sa paglalaro ng online games. Kinabukasan, sila pala ay may pagsusulit sa Pilipino. Dahil hindi siya nag-aral ng leksyon, nakakuha siya ng mababang marka. Naranasan mo na rin bang makakuha ng mababang marka? Ano ang iyong ginawa upang hindi na ito maulit? Tuldok, nag-aral na po ako ng leksyon araw-araw. A. Nangungopya ako sa kaibigan tuwing may pagsusulit. B. Tatabi ako sa matalino kong kamag-aral tuwing may pagsusulit. C. Nag-aaral na ako ng leksyon sa tuwing magkakaroon kami ng pagsusulit. Litong-lito si Ben. Mahirap ang hindi nag-aaral. Dumaranas ng pagkalito. Tulad ni Ben, siya'y litong-lito. Tingnan mo kung bakit. Si Ben ay hindi mahilig mag-aral. Isang araw ay gigil na ang kanyang guro dahil sa palagi na ay wala siyang nagawang takdang aralin. Sa galit nito ay nasabi niyang, "Naku Ben, tiyak na makakakuha ka ng kalabasa pagdating ng Marso." Napakamot ng ulo si Ben. Bakit kaya siya makakakuha ng kalabasa? Pechay at mustasa naman ang tanim niya sa kanyang plot o plat. Baka bibigyan siya ng kanyang guro nito. May tanim siguro silang kalabasa. Pagdating ni Ben, ay ibinalita niya kaagad sa kanyang ina ang sinabi ng guro. Tuwang-tuwa pa man din ang pobre. Nalungkot ang nanay ni Ben sa narinig. Bakit po kayo nalungkot? Di ba gusto natin ng kalabasa? Pagtataka ni Ben. Anak, ang ibig sabihin ng makakuha ng kalabasa ay babagsak ka sa Marso. Hindi ka makapapasa. Pinaliwanag ng ina, kailangan, anak, magsunog ka ng kilay upang matutunan mo ang mga aralin. Mag-aaral ka ng mabuti, tuktong ng ina. Ganoon po ba? Wika ni Ben. Naku, babagsak pala siya. Ayaw niyang mabagsak. Mag-aaral na siyang mabuti.
Kinabukasan ay pinag-igin niya ang pakikinig. Ang, ang kanilang aralin ay tungkol sa paggamit ng matatalinghaga. Ito ay paraan ng salita o pahayag upang makadaragdag lalo na ikalilinaw ng diwang nais ipahayag. Ang sabi ng guro. Ngayon, piliin natin ang lalong malapit na kahulugan ng mga ginamit na salitang patalinghaga sa pangungusap. 35. Number 35. Bakit nagigil ang guro ni Ben sa kanya? Tuldok, dahil nakikipagdaldalan si Ben habang nagtuturo ang kanyang guro. A. Dahil mababa ang marka ni Ben sa pagsusulit. B. Dahil palaging walang takdang aralin si Ben. C. Dahil lumabas si Ben nang walang paalam. Number 36. Ano ang ibig sabihin ng makakuha o makakakuha ka ng kalabasa sa Marso? Tuldok, bibigyan siya ng kalabasa ng kanyang guro sa Marso. A. Magkakakuha ng gulay o makakakuha ng gulay na kalabasa sa Marso. B. Bibili ng kalabasa ang kanyang ina sa Marso. C. Babagsak siya sa Marso. Number 37. Alin sa sumusunod ang dapat tandaan sa pagsulat ng tula at sanaysay na naglalarawan? Tuldok, may kaisahan ang mga ideyang inilahad. A. Gumamit ng marikit na mga salita. B. May wastong mga bantas. C. Lahat ng nabanggit. Number 38. Ito ay isang paraan upang i-anunsyo ang produkto o serbisyo sa pamamagitan ng iba't ibang anyo o komunikasyon. Layunin nito na hingkayatin ang mga tao upang tangkilikin ang isang produkto. Tuldok, usapan. A. Patalastas. C. Pahayagan. D. Pandiwa. Number 39. Punan ng angkop na salita ang mga patlang upang mabuo ang patalastas. Gatas lakas, tunay na masustansya, mayaman sa bitamina, kalsiyum, mineral at patlang. Para sa matibay na buto, ngipin at malinaw na patlang. Resistensya ay lalakas, siguradong lulusog at sisigla. Araw-araw uminom ng 2 basong gatas lakas, tiyak sustansya ay sapat. Basta laki sa gatas. A. Protina-mata. B. Piging-saging. C. Iron-ilaw. D. Lugaw-sabaw. Number 40. Gatas lakas. Tunay na masustansya. Anong bahagi ng pananalita ang may salungguhit? A. Pandiwa. B. Pang-uri. C. Panghalip. D. Pangalan. Number 41. Ang bansa ay isang kapuluan. Sa pagitan ng mga isla ay may katubigan. Maraming likas na yaman din ang dulot ng ating mga katubigan. Malaki ang naitutulong ng mga dagat, ilog, lawa, look, bukal at talon sa iba't ibang panig ng kapuluan. Alin sa mga salitang magkaugnay ayon sa uri? A. Bansa, kapuluan. B. Katubigan, dagat. C. Isla, katubigan. D. Ilog, lawa. Ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang anyong lupa. Ang mga anyong lupang ito ay makikita sa iba't ibang rehiyon ng kapuluan. May mga kapatagan, talampas, burol, lambak at kabundukan na nababalutan ng mga kapal na gubat. Ang mga ito ay dinarayo ng mga turista at magandang pasyalan dahil sa mga tanawin. Number 42. Ang ugnayan ng mga salitang may salungguhit ay ayon sa A.
A. Lokasyon. B. Kulay. C. Uri. D. Gamit. Number 43. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa dikathang isip na teksto? A. Nagsasaad ng mga makatotohanang lugar. B. Kinapapalooban ng mga likhang isip na tauhan. C. Nagsasaad ng mga likhang isip o di makatotohanang lugar. D. Nanlilibang at nagpapawi ito ng inip gamit ang mga pangyayaring pawang katang isip lamang ng may akda. Number 44. Alin ang halimbawa ng fiksyon o kathang isip? A. Araw ng Kalayaan. B. Buhay ni Manuel L. Quezon. C. Mga Diwata ng Bulaklak. D. Talambuhay ni Ramon Magsaysay. Number 45. Ito ay nakilala rin bilang sine at pinilakang tabing. Ito ay isang larangan na bahagi ng industriya ng libangan. A. Pelikula. B. Balita. C. Musika. D. Dokumentaryo. Private Benjamin, 2011. Si Benjamin o Benji Santos 8 ay isang baklang nais patunayan ang kaniyang halaga sa kaniyang lolo. Dahil naharap ang Pilipinas sa sibil na giyera at terorismo, kailangan may isang lalaki sa bawat pamilya ang pumasok sa pagsusundalo at paglingkod sa bansa. Siya ang tuluyang napasabak sa pagsasanay ng pagsusundalo. Itinago niya ang kanyang tungkol sa kanyang kasarian. Ang kaniyang hindi tuwid na lalaki, napilitan siyang umalis sa pagsusundalo. Sumama sa kaniya ang mga kaibigan, ngunit napunta sila sa kampo ng mga terorista. Nilabanan nila ito at natalo ang mga terorista. Napuno ng tawanan at kakulitan ang mga eksena. Number 46. Anong uri ng pelikula ang iyong nabasa? A. Drama. B. Aksyon. C. Komedya. D. Animasyon. Number 47. Biyernes na naman. Araw ng pagbabalik at pagkuha ng module ng mga magulang sa Del Pilar Elementary School. Nagtungo si Ginang Rasal sa eskwelahan dahil sa pandemya. Sumunod siya sa protocol. Pagkatapos niyang pumirma sa logbook ng gwardiya, nag-disinfect siya gamit ang alkohol. Tumungo siya sa lagayan ng module na nasa gitnang bahagi ng paaralan. Isinilid ang daladalang module sa may kahon ng lagayan ng mga nasagutang module. At kinuha nito ang pinibagong sasagutang module sa kahon na nakalagay ang pangalan ng kanyang anak. Bago umalis si Ginang Rasal, ay pumirma ito sa attendance sheet. Sa tulong ng grapikong pantulong, paano kinuha ni Ginang Rasal ang module ng kanyang anak? A. Disinfect, ilagay ang module, kumuha ng bagong module, pumirma ng attendance sheet. B. Disinfect, kumuha ng bagong module, ilagay ang module, pumirma ng attendance sheet. C. Disinfect, ilagay ang module, pumirma ng attendance sheet, kumuha ng bagong module. D. Ilagay ang module, kumuha ng bagong module, pumirma ng attendance sheet. Disinfect. Pag-asa ni Lito ni Minerva M. Villanueva del Pilar, ES. Sa bawat dapit hapon ay may bukang liwayway.
Ito ang karaniwang nasasambit ni Lito. Siya ay isang mag-aaral mula sa ikalimang baitang. Maagang nagsisimula ang kaniyang araw. Sakay ng kanyang bisikleta ay naglalako na siya ng pandesal na kinukuha niya sa paninderya o panaderya ng kanyang tiya. Matiyaga niyang tinutunton ang mga iskinita ng bawat kalsada para makabenta. Nadaraanan din niya ang mga magsasakang maagang pumupunta sa bukid sakay ng kanilang kalabaw na hila-hila ang kariton. Napakagaan ng umaga ni Mito, lalo na't hunin ng ibon mula sa pugat ang kanyang naririnig at mga bangka sa dagat ang nakikita na nagbibigay saya sa kanyang musmos na pagnanasang makaahon sa kahirapan. Ang kaniyang paninda ay nauubos ng maaga. Magmamadali siyang uuwi at magbibihis. Kukunin ang bag na nakasabit sa dingding ng bahay bago pumasok sa eskwelahan. Madalas siya ay dumarating na ang watawat ay nakalagay na sa tagdan na tamang-tama. Magsisimula na ang pagpupugay dito. Buong pusong pag-awit at pagtingala sa bughaw na langit ang gawin ni Lito. Number 48. Ano ang maaaring bunga ng kasipagan ni Lito kung ito ay nasa kasalukuyang panahon? A. Pagkilala sa kaniyang kasipagan. B. Pag-unlad sa buhay. C. Pagiging modelo sa mga kabataan. D. Pagtapos ng pag-aaral. Number 49. Maraming dayuhan ang nawiwiling mamasyal sa lalawigan ng Zambales dahil sa malinis na dalampasigan at makagandang tanawin nito. Halos sa kahabaan ng baybayin ay may mga beach resort na maaaring tuluyan ng mga bisita. Dito rin umaasa ng kita ang mga mamamayan. Ngunit ang pandemya ang humadlang sa karaniwang sitwasyon. Ano ang maaaring gawin ng mga mamamayan upang makaagapay sa epekto ng pandemya? A. Ipatupad ang curfew at IATF protocol. B. Ipaabot sa lokal na pamahalaan ang sitwasyon. C. Gumawa ng alternatibong pamamaraan tulad ng pangingisda. D. Hayaan ang pamahalaang tumustos sa pangangailangan ng mamamayan. At number 50. Nais ni Pisyang na pumunta sa pamilihang bayan. Sa tulong ng isang mapa, madaling malaman at matutuhan ang direksyon at lokasyon ng mga nakadetalye rito. Tukuyin ang susunding daan ni Pisyang upang madali niyang marating ang pamilihang bayan. At narito ang mapa papuntang pamilihang bayan. Tanong, tuldok? Mula sa bahay niya, siya ay dadaan sa Calle Burgos patungo sa paaralan? A. Mula sa bahay niya, dumaan sa Bangko Flores, dumaan sa Ilog Burgos, dumaan sa paaralan, sa simbahan bago sa palengke. B. Mula sa bahay niya, dumaan sa Calle Burgos patungo sa tulay ng Mabini at maglakad patungo sa pamilihang bayan. C. Mula sa bahay niya, dumaan sa Calle Jacinto patungo sa pamilihang bayan.